everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, nagkagulatan na kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. Ito nga, grabe, nakakaloka. Kasi kanina na nga naganap ang preliminary competition nila. Maganda para syempre, ano siya, tawag dito, Miss Grand, di ba? So syempre, hindi naman nagpakabog ang first edition talaga ng MGI All-Stars dahil plakado ang kanilang pageant. Napakaganda, napakalinis ng dating. Sobrang ang winner. And then, very transparent ang pinapakita ng pageant nila kasi sobrang, ayun, makikita mo talaga yung score ng candidates. Pero minsan iniisip ko, maganda ba talagang ipakita pa nila yung score or hindi na? Ako para sa akin, parang ayoko. Kasi parang wala nang surprising. Alam na natin kung sino ang panalo. Pero ang advantage naman neto, since alam na ng mga kandidata kung sino ang nangunguna, so dapat kumilos yung mga kandidata ng bonggang-bongga para sa laban nila. Diba? Kumbaga, parang dapat double ano sila, double effort, ganon. So, yon. Anyway, so pag-usapan natin yung kanilang entablado. Sobra yung entablado. Ang ganda, ang haba ng runway. And then, yung host, syempre magaling si CJ Opiasa kumpara kay Vina at saka kay Miss China. Pero syempre expected na natin yan. And then, ayun, nagkaroon ng technical problem kanina. So, parang inulit-ulit. Alam nyo guys, ayun, hindi ako san-ayon dun eh. Kasi parang, okay, so inilabas kanina yung first girl. Tapos biglang isa, dalawa, tatlo, tapos biglang nagkaroon ng problema. Tapos uulitin-uli nila yung performance nila. Dahil nakalimutan yata magbigay ng score or hindi nag-work kasi hindi nga na pinapakita yung score. And then, ayun. So, inulit-ulit. Kaya lang, parang feeling ko unfair sa kanila kasi syempre iba pa rin yung energy na binigay mo nung parang first kesa doon sa uulitin ko ulit. Di ba? So, yun. Anyway, nairaos naman nila ng bonggang-bongga at sana na-level up nila uli yung performance nila. Parang feeling ko hindi. Nawala yung parang excitement sa kanila. So, yon. And then, of course, ito na nga. Nagkaalaman na kung kaninong gown ang maganda, pasabog. Dito nagkagulatan talaga ng galing yung mga kandidata at in fairness ang daming mga magagaling. So, para akong nanonood kanina ng halo-halo yung nararamdaman ko Para ako nanonood ng International Queen, Miss International Queen, na parang nanonood ako ng Miss Grand. So yun, parang combination siya ng dalawang pageant na yun, Miss International Queen at Miss Grand together. Hindi ko naman nakita yung parang Miss Universe siya, walang ganon. Ang nakita ko sa kanya, combination ng Miss International Queen at saka ng Miss Grand. Miss Grand International. And then of course, pasabog yung mga girls at nakita naman natin na talagang lahat sila palaban. So gulatan talaga sa galing ng mga creation ng mga gown ng designer nila, di ba? Si Ryan raw, meron siyang 3 kandidata doon. Ito yung kay Gana. In fairness, ang galing ng gown ni Gana kanina. And then, si Ryan raw ang gumawa nun. And then, plus sa kanya din yung kay Dominican Republic, yung si Nicole. Alam niyo, sa totoo lang, kay Nicole, gustong-gusto ko yung execution, gustong-gusto ko yung gown. And then, plus, may isa pa siya si United Kingdom. So, yon. And then, kanina, ayun na nga, nakita na natin yung galing ng mga kandidata at talagang grabe. Dito ko sinasabi na
aabangan ko talaga yung labas ni Gasini Ganados. At dito, magkakaalaman talaga kung may ibubuga ba yung pambato natin or wala. So, I'm a little bit afraid talaga guys kasi parang feeling ko sa materyales talaga sila nagkakatalo-talo. Sabi ko nga sa inyo, si Gasini ay maganda na. Si Gasini ay magaling. Kaya lang, meron pang gumagaling. So, eto na nga yung kinakatakutan ko kanina dahil may ibinuga pa yung mga kalaban niya noong ceremony, welcome ceremony, naglabas talaga ng mga pasabog, di ba? At ayun nga, ang nanguna sa evening gown, syempre si Vanessa. Si Vanessa na may binuga pa yung kanyang laban. At ayun, nag-number 2 si Czech Republic. Si Czech Republic, yung lumabas siya, in fairness, ang ganda talaga nung gown niya na color pink. At naloka talaga ako sa kanya, sa performance niya. Sobrang panalo. And then, pangatlo nga, si si Faith ng Nigana. Nagawa to ni Ryan Uson. Yung kanyang yung kanyang evening gown at in fairness yung kanyang delivery, sobrang winner. And then of course si Tarina Botes naman ay pumalo sa number 4 spot kasi in fairness talaga kay Tarina, pasabog talaga yung evening gown niya. And then of course si Peru ang nag number 5. In fairness kay Peru kanina, ang ganda-ganda. Actually, hindi ko gusto yung gown ni Peru eh. Pero maganda talaga si Peru. And then, eto na nga, si Gasini yung nag-number 6. Nung una, sabi ko, ay, ang galing ng laro ni Gasini. Kasi, kung titignan mo, si Gasini lumalaban. Kasi siya kagad yung kaunang-unahan na kandidata na nabigyan ng mataas na score. Pangalawa, sa mga Pilipina beauty queen natin, ang talagang lumaban ay si Gasini at saka etong ngang si Imelda. So si Imelda yung pangalawang nabigyan ng mataas na score. Kaya sabi ko, in fairness talaga sa dalawang to, lumaban ng todo-todo. Yung the rest, hindi na talaga umabot sa top 15. Either na mataas naman ang nakuha ni Fuchsia. Si Fuchsia kasi para sa akin, alam niyo sa totoo lang, nagagandahan naman ako sa kanya eh. Sabi ko nga dun sa team niya kanina, I'm very disappointed kasi parang ang feeling ko, mayroon talagang ibubuga si Fuchsia. Meron siyang laban. Kaya lang, yung laban niya, hindi niya napaghandaan ng todo-todo. Hindi niya naibigay yung bonggang-bongga na, alam mo yun, na plano. At lumaban pa ng gusto itong si Vietnam, di ba? So, yun. So, nakakaloka si Vietnam, umabot pa sa number 9. And then, kung iisipin mo, dito, swerte natin sa evening gown kasi lumalaban naman si Gasini sa top 6. Parang feeling ko kaya niya talagang ilaban ang Pilipinas sa top 5 pa. At, ayun. So, medyo nagkakagulatan. So, kailangan talaga maglabas ng mga pasabog na, di ba? Kasi yung mga kandidata na lumalaban, kanya-kanya talagang eksena. Especially si Colombia, masyado siyang prepared talaga sa lahat. Ang nakakaloka din doon sa scoring, kapag choice ka talaga ng hurado eh, ikaw yung mabibigyan ng mataas na score eh. Kaya parang ang feeling ko dito, medyo parang ang hirap nung labanan. Kasi kapag ikaw ay pumalpak, ang bilis lang nila pumindot, babaksak na yung score mo. Ganon. 'Di ba? At kapag gusto ko naman nila, ang bilis nilang pumindot, tataas ka. Imagine ninyo, ang unang tinitingnan natin dito, parang 5 kandidata ang naglalaban-laban. Pero kung titignan mo naglaro na talaga eh. So si Vanessa, tapos si Czech Republic, si Ghana, si Thailand, si Peru, 'di ba? Si Colombia, si Philippines, tapos Colombia uli, tapos si Dominican Republic naging number 8 na lang. Tapos si Vietnam at saka si Venezuela na nag-number 10. And then, umahabol naman sa Ecuador na si Samantha at si Nicole naman ay nag-number 12. So, nasinundan naman ni United Kingdom. And then si Imelda ay nasa 15th spot, di ba? So, parang 5 yung pambato natin pero kung 80 ang pag-uusapan, mawawala talaga ang mga ibang candidates natin. Mukhang 2 lang or 3 lang talaga ang makakahabol.
ang hirap pa nung labanan kasi kapag wala nang ibubugay yung kandidata mo, doon nakakatakot. So iniisip ko nga, I think pwede naman manalo si Gasini sa totoo lang. Basta may pasabog lang siya ng bonggang-bongga. And then, kailangan siguro maglabas siya ng matinding bala. Oho, matinding laban talaga. Yung, alam mo yun, yung kailangan talaga, yung materials na gagamitin nga, be wise na at ang lakas makareyna. Paano naman kasi yung mga kalaban niya may binubuga din talaga. Yung akala natin na parang wala na silang ibubuga kasi parang todo na to. Pero magugulat ka kasi bigla pa silang naglabas ng mga, alam mo yung prepared ang lahat, di ba? So, kahit pa sabihin natin na si Gasini nabigyan na ng mataas na score, pero kasi nasa dulo sila Colombia na alam mo yun, yung parang spotlight na kukuha nila at nabibigyan sila ng mataas ng score ng hurado. Kasi sa totoo lang, ang unang mali dito, parang si Gasini ay nasa first batch. Dapat kasi si Gasini nakahelera siya doon kaila tawag dito, kaila Colombia. Dapat nandoon siya sa last batch kasi kung nandirito siya sa first batch, ang bilis-bilis lang siyang bigyan ng score. Pero in fairness, mataas naman yung binibigyan nilang score kay Gasini. Kaya lang kasi yung pinaka-highlight kasi napupunta kay Colombia at saka doon kay Dominican Republic, di ba? So medyo parang ang hirap, soso lang yung binibigay tapos lumalaban pa si Ghana. In fairness naman, talagang lumalaban talaga ng todo-todo. Kahit pa sabihin mo na hindi naman siya masyadong maganda pero panalo talaga siya kasi smart di ba? So, yon. So, ang akin, kailangan maging wise talaga sa materials na gagamitin. Yung talagang sasabihin natin, top talaga yung gagamitin mo sa finals. Kasi kung pag-uusapan, si Gasini, papasok naman sa semifinals. Kahit pa sabihin natin na, secure naman Kaya lang, ang punto kasi doon, kailangan talaga, meron ka talagang matinding ibubuga pagdating sa finals kasi grabe yung dikdikan, grabe yung labanan ng mga candidates at doon nakakatakot, di ba? Kasi parang it's about pag namangha kasi yung kandidata doon sa suot na ng kandidat ng mga yung mga hurado, pag namangha na sila doon sa suot ng mga kandidata, wala na, bubali wala ka na, di ba? So yun, kaya dapat pag-ingatan, pag-igihan at bonggahan pa. Pero syempre, hindi pa naman dito natatapos. Marami pa namang eksena. And then, ayun, so gulatan ang nangyari kanina dito sa pageant ng MGI All-Stars. May binubuga talaga yung mga kandidata at grabe yung bawat eksena. Pero, mas grabe din yung eksena doon sa tinanggalan sila ng makeup na sila mismo ang magtatanggal sa mukha nila. Diyos ko Lord. Ang iniisip ko yung katulad sa Miss Earth na naka-tube lang sila tapos parang pararampahin, wala na. Dito, hindi. Tatanggalin sa harap ng mga audience doon. So, yung tinanggal yung makeup nila, ayun. So, sabi nga sa akin ni Jojo, nakakatakot daw kasi baka daw ang worst. Kasi, di ba, parang kung iisipin mo, on the spot yung pagtanggal. So, sabi ko naman, hindi din kasi may lighting naman. Kasi ako katulad yan, walang makeup, di ba? Ang ganda-ganda ko, charot. So, yun, pag may lighting, okay. Kapag walang lighting, doon talaga makikita kung worse. Pero syempre, nagulat talaga tayo sa moment na to. Ito yung isa sa mga pinaka-exciting talaga na nagganap sa mundo ng pageantry. Kasi parang feeling ko, ang bongga nung ginawa nila doon. Kasi talagang tatanggalan ka ng makeup. Pero kasi naniniwala naman ako ng mga kandidata naman, candidates ka din. Kahit tanggalan ka ng makeup, may ganda pa din, di ba? So, yun. Hindi naman yan yung parang pag tinanggalan ka ng makeup, magmumukha ka ng aswang. Saka, yung kung sino pa yung tinanggalan ng makeup na parang yung talagang burong-bura siya, tapos kahit sabihin pa natin yung beauty niya ay hindi pa naman ganun ka bongga. Pero kapag confident ka talaga sa skin mo at saka sa
face mo ay ang taas ng score. At gano'n na nangyari kay Gana kasi si Gana ang nag-top talaga dito sa walang makeup challenge, di ba? So yun, so ang bongga kasi, yung tinanggalan na siya ng makeup na parang wow, ang panalo. And then, ayun nga, oho, so sumunod pa rin si Colombia. Pero kanina, may videos naman ako ni Colombia, nandiyan dyan, panoorin nyo na lang bukas. Wala siyang may makeup naman siya, yung hindi naman parang natanggal lahat. Ano yun, na ang bilis lang nag-makeup uli. So yun, nakakaloka kasi di ba parang ano, pero pumalo dito si Kaylin, no? Si Kaylin ang pumalo dito at saka si Fuchsia. Si Fuchsia naman, ano, ah, naloka din ako sa kanya pag walang makeup. Pero si Kaylin talaga yung isa sa mga mataas ang score na humabol. Pero wala pa rin siya sa top 10. Pero isa siya sa mga humabol talaga doon sa ano. Actually, gusto ko yung moment na yon, yung nagtanggal sila ng makeup. Siyempre, si Gassini, nagulat ako kasi parang ine-expect ko, mas gugustuhin siya ng mga hurado. Pero parang iba yung nangyari. Parang talagang iniscorean ni Osmel si Gassini ng mababang score doon sa walang makeup. So, ibig sabihin, hindi nagandahan si Osmel sa kanya na pag wala siyang makeup, ay hindi siya maganda. So, yon. Pero, ang iniisip ko din, etong si Lupita at saka si Osmel ang kontrabida sa Pilipinas, lalo na kay Gassini. Actually, kaila Kaylin, mataas yung score na binibigay nila. Pero pagdating kay Gassini, si Lupita at saka si Osmel, lalo na si Osmel, hindi talaga nila bet si Gassini na walang makeup. Parang hindi talaga sila nagandahan. Na parang kung iisipin mo naman, ang gado-gado naman ng mukha ni Gassini, di ba? So marami dun magaganda, pero hindi talaga nila binibigyan ng matataas na score, lalo na si Philippines, di ba? Parang ang purpose nila ay pabaksakin talaga, yung ganon. Parang, ewan ko, hindi ko alam, pero ganon yung nararamdaman ko. Naloloka lang ako. Kasi parang, imposible naman si Osman, binigay lang 6 ba or 5 kay Gassini sa without makeup challenge, di ba? Parang, kung iisipin mo, bakit ganun ba kapangat si Gassini? Para sa iyo ay normal lang pag wala siyang makeup, o di ba? So yun, so ibig sabihin, meron talaga tong sila Osmel na inaangat. Oo, so yun. Kaya ayoko na ipakita na lang yung scoring eh. Kasi pag pinakita yung scoring, ganun yung iisipin mo eh. Kahit siguro sabihin nila, sincere naman sila sa pag-ano. Pero ang magiging ending ay, meron talaga silang inaangat. Oo, so yun. Kaya nakakaloka. But wala tayong magagawa. Ayun yung challenge eh. Kasi hindi ko naman din ma-blame kasi it's about choices niya yun eh, di ba? So parang choices ko to na ito yung tingin ko sa kanya, ito lang yung score. Pero talagang sasabihin mo na hindi man lang umabot ng parang 8 or 9 yung beauty ni Gassini kay Osmel. Tapos pangalawa pa to si Lupita Jones. Ganon din, ang baba lang ng score na binigay kay Gassini. Kumbaga parang kung iisipin mo, ang beauty ba ni Gassini, o sige palagay na natin hindi perfect, hindi siya 10. Pero, parang feeling ko naman, meron siyang beauty na aabot naman siguro sa 8 or 9 or 10. Ganon. Siguro mga palagay na natin 9 or 8. Ganon. Ganon level. Pero sasabihin mo na ibabaksa ka ng 6. Bakit? Doon kasi parang naging obvious si Osmel eh. Na parang kung iisipin mo, binaksak niya kasi si Gassini doon sa ano. 5 lang pala yung binigay niya. So, ang binigay niya kay Gassini ay 5, tapos 9.8, 9.7, si Abina 9.2, si Jojo 9.8, tapos si Abina 9.7, 9.2, 9 naman si Omar, tapos si Natalie 8.4, and si Lupita ay 6 at saka 7 naman yung sa tie. Kaya kung iisipin mo, hindi gano'ng kaganda si Gassini pag walang makeup. Kanina naman maganda naman si Gassini. Ang iniisip ko nga, matutuwa sila sa mukha ni Gassini kasi ang fresh tignan. Tapos biglang nilaglag nila ng gano'n. So dito pa lang sa scoring na to, meron talagang, alam mo yon na parang may inaangat talaga sila. At Diyos ko, sa totoo lang, ayoko na lang magsalita talaga.
Pero ano wala tayong magagawa Ayun talaga yung ayun yung laro ganun So, wala tayong desisyon ng judges yun, opinion nila yun, di ba? But, ang hirap. Ang hirap kasi, sabi ko nga, si Ati sa ilaban mo dyan, ewan ko na lang kung hindi Na proud din ako kay Vietnam, sa totoo lang, sa laro ni Vietnam. Parang in fairness sa kanya, yung tinanggalan siya ng ng makeup, hindi na siya mukhang madyongera. Mukha na siyang anak ng CEO. Ganon. In fairness kay Vietnam, lumalaban talaga. Yung alam mo yun, yung planado talaga. Ang inaano ko, si Fuchsia kasi queen na siya So, title na siya Kumbaga parang, alam niya na dapat na ilaro to na, alam mo yon yung labanan pala ng pagiging reyna. Tingnan mo si Vietnam, kahit ganun-ganun lang, pero alam niya kung paano nilalaban, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Anyway, so, medyo talagang malungkot talaga ang Mama Sam ninyo dahil parang feeling ko kasi doon sa tawag dito, sa without face, without makeup, dapat si Gasini mataas yung score dyan Iniisip ko na parang dapat nasa 9 siya yung mga ganon, 9.10, 9 point yung score niya. Kaso, hindi na nga ganun yung nangyari, kaya nakakaloka. By the way, bukas meron pa namang another round. So, tingnan natin kung paano kakabog pa rin si Gasini. Di ba? Hay nako, nakakawindang, na nakaka-excite, na nakakaloka, na nakakapraning. Ganon! Ang hirap hulihin nung winner kasi maraming category, di ba? Na parang aayusin mo talaga. So, maganda, nakita na natin yung score ng judges at alam natin kung sino ang mababang magbigay ng score kay Gasini. So, si Lupita at saka ayun na nga, si Osmel. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Naloka din ba kayo? So, bukas na ako chichika ng bonggang-bongga at kailangan ko na rin talaga magpahinga. So, yun. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.